lahat. Welcome po muli sa Omicars Church. Sa Dulos for Christ. Sorry po, nasasaling sa mga. Sa Dulos for Christ. Magandang gabi. Welcome po muli dito. At ang magandang umaga kinang Sis Mary Grace. Ay, diyan ba Sis Mary Grace? Ayun po. Good evening po, Brother Paz, Ramel, Ralios, Sis Annalie, Sis Rhea, good evening, Sis Janet, Sis Karen Joy, Sis Daisy, Sis Janice, ayan po, good evening po. Welcome po muli dito sa Dulos for Christ. Ayan, umpisa na po natin. Ang napakaganda po ng worship kanina, ano po. Ayan, napakabuti ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago, tapat ang Diyos. At siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi pa naman natin siya nakikilala, pero siya, minahal na niya tayo. Ano po, kaya, kanina, sobrang overwhelmed. Sobrang, yung pakikinig ko pa, talagang naramdaman ko yung presence ni God. Na talagang tapat ang Diyos, ano po, sa buhay natin, everyday. Kaya nga sabi kanina, kaya ang nais na maibalik sa Kanya ang lahat ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos lamang. Na po, walang hanggang papuri, ialay natin. Kaya nandito tayo po ay magpuri at makikinig na Kanyang banal na salita. Open po natin ating mga puso, surrender natin ngayon. At ano man yung mga problema, pagsubok natin ngayon, at ano may mga nagawa nating kasalanan, hingi tayo ng kapatawaran at pagbabalik loob lagi sa Panginoon, pagpapakumbaba. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Ayan. Ayan na po, ready na po, nakabukas na ng cam. Maraming salamat po. Ayan. Panid ng Peya, Sis Maria. Okay po. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos amang napakabuti. Amen. Lord God, in the name of Jesus, Lord, salamat po, Panginoon, sa maghapon, lalo na sa umaga na tuwi-tuwi na ay ginigising mo sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa pagre-restore nyo sa aming kalakasan upang ang mga gawain namin ay aming magampanan. Salamat po sa tuloy-tuloy na pagtabay nyo sa aming Panginoon. Hallelujah. At sa paghat namin sa inyo ngayon, Panginoon, ano man po aming nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Sinadyaman, Panginoon, o hindi, patawarin mo po kami, Panginoon. Po ay nagpapalinis sa inyo, Panginoon, ang aming budhi, Panginoon. Dahil kayo po ang nakakaalam ng lahat. Walang nalilihim sa inyo, Panginoon. Kaya sa paglapit namin sa inyo ito, Panginoon, kami po ay inyong linisin, Panginoon. At ang inyong mga mensahe ngayong gabi, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isip at ito ay aming gawin, Panginoon. Upang sa paggawa namin ito, Panginoon, ay ikaw ang napapapurihan, Panginoon. Sa papamagitan ng pagluga namin sa aming mga anak, pagbibigay attention sa ibang tao, sa mga kaibigan, Panginoon, o sa mga ibang stranghero, Panginoon. Ito po ay question ng pagluwalhati namin sa inyo, Panginoon, sa bawat gawain namin, Panginoon. Kaya sa mga bagay-bagay na nagawa namin mali, Panginoon, kami po ay patawarin ninyo, Panginoon, na aming pagiging, sa aming pagiging laman ng aming pangangatawang ito, Panginoon. Tawarin mo po ang aming puso at isip at ang aming mga bibig, Panginoon. Sa iyo po ang tunay na papuri at pagsamba, Panginoon. Ikaw na nag-iisa. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga biyayang binibigay ninyo sa aming mga kinakain, iniinom, Panginoon, binibihis, aming tinitirhan, sa aming hinihigaan, Panginoon. Lahat ng ito ay biyaya mo sa aming Panginoon. Salamat po sa kaligtasan namin sa anumang mga trahedya, Panginoon. At iingatan mo pa kami, Panginoon, kasama po ng aming mga anak. Salamat, O Lord, Panginoon. Salamat po sa inyong habag, sa inyong awa, Panginoon. In the name of Jesus, O Lord. Amen and amen. 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 Hallelujah. Puso, ano yan? Amen. Amen. Praise God. Salamat, Sis Maria Consolacion. Ayan. Naging kompleto na, Kayla. Mas magandang hindi Marimara. Maria Consolacion. Tuloy lang lahat.
Maricon. Yon, Maricon. Ganda naman pala eh. Salamat, Brother Paz, at napaganda mo. Ikaw ang nagkaya. Pero, Kuya Paz, ang ating mga pangalan ay isa blessing yan sa atin. Kaya at kahit Esmeralda ang ating pangalan, ano pa man. Uy, maganda ang Esmeralda. Amen. Iyan po, salamat po at tayo napatawa doon. Okay, gisingin daw natin ating mga pagod na katawan. No po, dito po pagod talaga. Lumalaban lang, pero para sa Panginoon gagawin. Sa trabaho nga, nagagawang magsumikap. Eh, mas lalo natin pagsumikapan ang sa Panginoon. Ano po? Amen. Dahil siya yung magbibigay sa atin talaga ng talakasan, katatagan, kapayapaan, lahat po. He is the source. God is the source in our life. Ano mo lahat yan. Kaya, tayo po, umpisan po natin na ang sa gawain na ito ang pinaka-puso. Ano po? Salamat sa worship, salamat sa prayer, at salamat sa presensya ng bawat isa. Tayo po mag-umpisa na po sa pinaka-puso ng gawain ang salita ng Diyos. Handa na po natin ating mga puso, ballpen, at Biblia. Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat at magandang umaga sa kabilang panig ng mundo. Bago po tayo mag-umpisa, nakahanda na po ba ang kape? Kasi sa mga bagong gising dyan, gisingin ang at sa mga patulog na, and, magbubukas ng camera yan para masabing panatilihing may tukod ang mata. May toothpick na, lagyan na nagpupod ang mata. Ayan, handa na po si Maria, may toothpick na siya. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa bawat isa at habang pong nagpaparing pa si Ate Lily at naghihintay tayo ng ating mga morning na morning sa kanya. This is Mary. Okay. Amen po. Sige po, meron lang akong konting katanungan. Tsaka lalakasan ko lang yung fancon ko, fancon. Hindi aircon, fancon. Maingay po ba naririnig? Hindi naman? Okay. Thank you, Lord. Ayan po. May tatanong lang ako. It's quite funny question. Eto. Ayan na, si Sweetie. Screenshot na wala tayong paparazzi ngayon. Wala si Mimi G eh. Oh, wow. Wow, batang-bata. Bumabata. Amen. Ayan. Tanong ko lang na Ken and Kent question. Ken and Kent. Ayan. Yung kaya at hindi natin kayang gawin. Can you sneeze with your eyes open? Naisip nyo na ba yun? Parang Can you sneeze with eyes open? Hatchoo! Di ba? Meron bang ganon? Meron po, yung mapagmat yan. Di ba? Yung mapagmat yan. Nakaching pero nakating sa gano'n. Siguro pag na may kausap ka tapos oh my goodness. Ayan. Meron nga ba? Kaya yon? O naisip ba natin? Try natin yun minsan. Pero kapag nagda-drive ka, don't try it. mahirap na. Kapag naisip mo lang, minsan. Kasi yung mga bagay hindi natin naiisip minsan, di ba? Pero once na nagda-drive ka, tapos bigla mo naalala, don't try it. Okay? Ayan po. Next. Can you eat spaghetti using chopsticks without a mess? Oh, no. Mahirap yun. Parang sa fork nga, nag-i-stain pa rin sa atin, Maraming, Sinong magaling gumamit ng chopstick? Siguro Pansit Canton, madali pa, Oo, nakataas ang kamay ni Sweetie. Talagang, Japina to, Japina na nasa Amerika. Okay? Pero, ayan try natin yan kung talagang hindi, without a mess, kaya natin. Try ko nga din yan minsan. Okay. Dito sa atin talaga nagagamit natin ang chopstick. Pero yung without mess,
Try natin. Try natin yan ha. Tapos naka-white t-shirt ka pa para sigurado. Na walang talsik. Walang kalat. Ano po? Try natin yan. Tapos i-post nyo dito kung talagang naubos nyo. Sabi mo, kanshoku. O, diba, naubos ko. Pero walang talsik. Pag naalala nyo, minsan. Okay po. Eto, medyo, Can you touch your nose with your tongue? Abot ba? Haba ng dila, no? Minsan nakikita natin yung mga bata ganun, Meron bang kaya yan? Kaya nyo? Can you touch your nose with your tongue? Para tayong nasa circus ngayon, Yung mga, mga kaya at hindi. Ayon. Can you drink water upside down? Ew, without drowning. Malabo to. Malabo to na si Sis Mary o si Sweetie umiinom ganun Hindi pwede, no? Mga bata, minsan, nagtatry, di ba? Nagmamadali. Lalo na si Johan ko, gusto nang matapos yung milk. Gusto nang di ba? Pero hindi pwede, no? Kasi papasok sa ilong natin. Muli, wag niyo pong tatry yan. Eto, naman, spiritual test. Naalala niyo ba kung saan niyo nilagay yung susi, salamin, na hindi nag-pray? Yung tipong, God, nasaan na yung susi ko? Anong oras na? Palis na ako. Palabas na ako. God, yung susi ko, alam niyo po, lalo na pag Thursday ng umaga, after natin mag-morning devo, tapos sabi ko, 9 o'clock kasi kailangan pumunta ako ng church. Nasaan na yung susi? Saan ko nailagay? No? God, turo mo naman, God. O, diba? Wow, spiritual test. Can you? Can't you? Ayan. Can you win an argument? Can you win an argument with a 4-year-old child? 4-year-old child, oh my gosh, no. Diba? Mananalo ka kaya sa bata? Lalo na kapag 4 years old. Ayan. Ma'am, lalo na nung bata pa ako, sabi ko may swimming pool kami, O, diba? Pero ang bahay namin, nasa gilid ng kalsada na, ewan, na barong-barong, tapos may swimming pool ako. Diba? Manalo ka kaya sa akin nun? Okay. Ay, ano to? Kasi, na ko lang po ito, ginugel ko lang din itong aking katanungan. Can you scroll on your phone without falling into the Reels black hole? Ano to? 10 minutes later, it's been 3 hours. Ayun! Naget ko na. Naget nyo na po yon Reels black hole. Yung bang kala mo 5 minutes ka pa lang, di mo napapansin, 1 oras ka na pala. Yun, siguro to lahat, biktima dito. Teka lang, bago ako umalis. O kaya bago bumangon sa bed, po. Kanina nga lang yung asawa ko siguro nagising siya, pero nag-scroll. Wala, kung hindi ko pa sinilip, hindi pa babangon para mag-prepare. Ayun tuloy. Nagmamadaling mag-prepare. Amen? Okay. Can you make coffee without checking your phone first, sweetie? Ay. Eto, yung bagong gising nating kapatid sa Amerika. Ginawa mo po ba to? Can you make coffee without checking your phone first? O, diba? Pagising kasi katabi na agad ang phone, no? Hindi na nga muna nakapag-pray, Alam na pag nag-a-alarm, ako po. Nag-pray po ako and then I check if kung meron ba tayong dulos. Ay. Hindi na nawawala ngayon, no po? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Bakit po yan ang ating yun ang naisip kong itanong, yung mga can and can't natin, po. At alam ko marami pa tayong mga hindi naiisip, po, or hindi mo lang napapansin, pero oo nga, paano kaya yun? Nagagawa kaya yun? Nangyayari kaya yun? Amen po. Dahil ang topic natin ngayon ay nasa Jeremiah
32. Ano kaya ang pinaka-verse ng ano? Wow. Jeremiah 32 verse 27 ang ating key verse po. Basahin ko po. Jeremiah 32 verse 27. Behold! Ayan, tandaan po natin kapag nakakita tayo sa Biblia ng behold, it means give me your 100% attention. Ayan po. Behold. Ano po? Makinig ka, be focused, be attentive. Ano po yon? Bakit daw? I am the Lord. Kailangan ipaalam niya na sa kanya talaga nang gagaling. Ano po? Ako ang iyong Panginoon. The God of all flesh. Ang Diyos ng lahat ng laman. Is anything too hard for me? Wow. Meron bang hindi kaya ang Diyos? Silly question. Meron bang hindi kaya ang Diyos? Is there anything that God cannot do? Meron po ba sa palagay ninyo? Meron? Oh, wala daw. Sabi ni Sweetie, wala daw, wala. Wala daw, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa Kanya? Wala po, no? Wala tayong maisip. Ano po? Wala tayong maisip na hindi niya kayang gawin. Amen. Tayo po'y manalangin bago natin basahin ang salita ng Diyos. Ama, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa mga kapatiran na dinala mo rito ngayon. I know, O God, you brought them here, O God, together with us. At tunay nga po, anuman ang inihanda mo, prepare mo po ang aming mga puso't isipan, ang aming kaluluwa to receive it, O Lord. At hindi at hahadlangan ng kahit anumang bagay, Panginoon. Tatanggapin namin kung anong hinanda mo sa amin ngayong gabi, Panginoon. Nawa po, Panginoon, mai-take home namin kung anong tunay, Panginoon, na nais mo sa amin ngayong gabi. Mangusap ka, Banal na Espiritu. Let your power be upon us and receive it. We want to receive it, O God, 100% as you prepared it tonight. Maraming salamat po. At nais po namin itong ibalik sa inyo sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lahat ng papuri sa inyo lamang. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Noon, ngayon, at magpa walang hanggan, sabi nga kanina ng ating awitin. Amen. Ayan po. Behold, I am the Lord. Makinig ka. Ako ang Diyos mo. Ako ang Panginoon mo na nangungusap sa iyo. Is there anything too hard for me? Kumusta po ba ang mga kapatiran ngayon? Kumusta po ba ang ating mga sitwasyon ngayon? Is there anything too hard for us? Too hard for us? Yes, parang lahat mahirap sa atin ngayon. Who's facing illness right now? Sino po ang nakakaranas sa atin ng karamdaman ngayon? O hindi man tayo? Ano po? Mahal natin sa buhay, kamag-anak, kaibigan, na ipinapanalangin natin ngayon. Huwag po tayong mag-alala. If we are facing illness or ibang tao man, God heals. Naniniwala po ba tayo? Kaya ba natin? Can we? Could we trust the Lord? Could we trust His Word? Sabi po sa Isaiah 53:5, di ba? He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. My gosh, ang tagal ko nang naririnig yan. Noon pa, napatagalog, mapasariling lingwahe namin. Noon pa, naririnig ko na yan. Every time na merong mga ipagpipray, lagi na lang nilang binabanggit itong Isaiah 53:5. Pero sa tagal, hindi natin na-memorize. Saan nga ba yun? Isaiah 53:5 pala yun. Amen. Praise God. Na-remind na naman tayo. It can be found in Isaiah 53:5. By His wounds, by His stripes, we are healed. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin maranasan ang kagalingan? Nakasulat na nga dyan, di po ba?
Jesus paid the price for us. Para daw po sa transgression natin, He was pierced. Para sa iniquities natin, He was pierced. Ano po ba ang kaibahan ng ng transgression versus iniquities? Para alam natin, ba't naka-Portuguese ang aking keyboard? Iniquities. Ayun po. Ano po ba ang kaibahan ng transgression? Ayan. Sabi niya po dito, halimbawa daw ng transgression natin is yung rebellion, breaking trust. Wow, talagang direct na ito na kasalanan . It's a willful act. Wow, sinadya nating kasalanan, yung mga transgression. At yung mga sinadya nating kasalanan daw, dahil doon, siya ay napako sa krus. Amen po. And sa halimbawa daw po is lying, stealing, disobeying. Yan, tahasan talagang ginagawa. Ano naman daw yung iniquity? Iniquities natin, twisting or distortion of morality. Meaning, crookedness, moral perversion, often repeated sin patterns that corrupt the soul and conscience. Wow. Ano daw ba ang kaibahan nila? Yun, direkta at hindi direktang kasalanan, sinasadya natin. Alam mo, marami tayo niyan . Kahit alam na natin, patuloy pa rin natin ginagawa. Amen po. So, because of that, alam niyo po, saan na yun? Nawala ako. Kaya ayoko nang may binabasa ko . Kasi kapag hinahanap ko, nawawala ako. Pasensya na po. Okay, Jesus paid the price for both your salvation and your healing. Amen. So, kailangan po, back tayo. Kung meron tayong hinaharap, if we are facing illness, hindi man tayo o kapitbahay man natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay, let's be reminded by the word. It's the question po, yung kung kaya natin magtiwala o hindi. Dahil sa Panginoon, naniniwala tayo, sinabi na dito, na is there anything too hard for me? So, ano ang nais na ipahayag sa atin ng Diyos? Una, pinalagay na niya, iniuna na niya na, behold, makinig ka, maniwala ka, I am your Lord, your God. Pinakilala na niya sa atin kung sino siya. So, dapat tayo magtiwala sa Kanya. Sakit ba yan nararanasan mo ngayon? Sakit ba yan? So, ginawa ko na. Ibinigay ko na ang nag-iisa kong anak to suffer for you. He was pierced for our transgressions and crushed because of our iniquities. Talagang hiniwalay niya, para mas malinaw sa atin. At ngayon, naunawaan natin ang kaibahan ng dalawa. Dahil po lahat ng kasalanan natin may pangalan at may tawag. Amen po. So, if you are facing illness, don't worry because God heals. Amen. Napakadaling mga salita. Pero nawa, activate natin yung faith natin para tunay na makita natin ang katotohanan ng salitang ito sa ating buhay. Hindi lamang siya isang magandang salita na binabasa. Amen po? Yan ang number 1 problems natin . Kalusugan. Pangalawa, Kasi sasabihin natin, ang number 1 problems natin is money, hindi po. Number 1 yan ay ating kalusugan. Dahil health is wealth, sabi nga ng iba. Maaring sa iba, pera, di ba? Pero according to the survey, yan ang talagang number 1. Number 2, financial needs. Financial needs. Wow, sabi ni God, don't worry, I can provide. Ayan ka na naman, Lord . Sabi mo kanina, God heals. Ngayon naman, God provides. Kaya ba? Can we trust God? It's a question. Puro tayo question ngayon . Can we trust God that He can really solve our problems financially?
Kaya nga po yung iba, no, nawawala na ng tiwala sa Panginoon. Kung talagang may Diyos, ba't ganito ang buhay ko? Ano po? Kung talagang may Diyos, bakit hindi natin subukan? Why don't take the risk? Trusting the Lord 100%. Not making our own decisions, not making our own way. Di po ba? Huwag natin isolve. Sabi nga po sa Philippians 4:19, lagi nating nababanggit ito lately. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs. Wow, all is all mga kapatid. And God will meet all your needs. Tandaan po natin, napakalinaw. Needs, hindi want. Hindi desire. So kapag yan ay need natin, He will meet them all. Ibibigay talaga sa atin yan. Pero huwag naman nating dayain ng Diyos. God, kailangan ko ng bag. O, diba? Kailangan ko ng sapatos. Diba? Baka naman hindi need ang tawag dyan, want. God, I want a new shoes kasi luma na eh. Yung kintab ng ano ko eh, hindi na makaintab. Hindi na siya ganun ka-shiny. Baka naman kulang lang yan sa polish, no? So, sasabihin sa'yo ni God, anak, hindi yan need, want yan. Ano po? O kaya naman i-polish mo na lang yan. Meron ka pang mas kailangan. Amen po. So, lahat tayo, we have financial needs. At kailangan, kapag may nilalagay si taning sa isipan natin, may sagot agad tayo. Ayun po. Kung illness, no, God heals. Kung financial aid, yes, God provide. Dapat nandun agad yung faith natin. Alam mo na kaagad kung anong sasagot mo kay taning para hindi na tayo nawiwindang at hindi na tayo aandap-andap kapag nandyan na tayo sa sitwasyon na yan. Yes, December po. Kailangan ko ng 100. Kalapad. Kasi magka-college na yung anak ko. 'Di ba? So, kailangan December handa na siya. Halatang walang ipon no? Kasi kailangan daw. Ayan. Good evening, Ma'am Shrubi. Hindi katulad ni Ma'am Shrubi, no? Ilan? 100 ba? Okay. Alam na ni Satcho yan. Di ba? Naka-prepare na yan beforehand pa sa mga katulad naming one day millionaire. Yung one day millionaire, alam niyo po kung bakit? Araw lang ng sahod mayaman. Yung kinabukasan, nagtitingin na lang ng ng bank book. Ay, bayad na si ganito, kinuha na ni ganito, Amen? But thanks God, kasi bayad, di po ba? And my God will meet all your needs. Amen? Saan po daw manggagaling? According to the riches of His glory in Christ Jesus. Na kay Jesucristo pala talaga ang kasagutan. So, alam na natin ngayon ang password natin kapag tayo magwi-withdraw sa langit. Uy, Jesus Christ daw. Ano po? Alam na natin ang password. Wag po natin kakalimutan. So, if you pray, God, I need this. In Jesus' name, I pray. Ayon. Lahat ng pangangailangan natin, ang password po, si Jesus. Sabi nga po sa iba pang verse, in my name. Just ask, in my name. Wow. Lalo na ngayon, nandun na siya, nakaupo sa kanan ng Ama. Di po ba? Napakadali na ng access natin. Isang pindot mo lang, andyan na kaagad. Pag enter mo, wow, deposited na kaagad. Bakit hindi ko makuha? Kasi parang iba yata yung password natin. Amen po. So, sa Philippians 4:19 po, napakalinaw. Talagang depende lang sa atin kung i-activate natin yung faith natin. Dumating po ako sa panahon ng buhay ko na panay ang punta ko sa every time na dadaan ako ng bangko, nag-check ako ng passbook ko. Pero alam ko hindi ko ginagamit yon yung JP Banko. Hindi ko po talaga ginagamit yon. Lang yun pag may kailangan lang ako sa government na ganun. So, pero from time to time, kasi may narinig kasi akong preaching na ganun, tsaka nag-testimony, hindi niya alam from nowhere, may nag-deposit. Kaya paminsan-minsan, ako din, malay mo, magkamali din, nag-deposit. My goodness, it came to pass. May nagkamali nga ng deposit. Pero dahil nga nagkamali lang ng deposit, binawi din sa akin. Binawi din sa akin. Opo, 3 months na payment ng apartment niya.
Sa akin pinapadala. Hindi ko naman, dahil nga hindi ko ginagamit, nandun lang siya, di ba? Hindi ko kasi, pero minsan, pag-update ko, wow, God, salamat! Kaya lang, nung nakita ko kung sino nag-send, ay, si Sir Patty. Kilala ko. Di ba? Nagkamali ng send sa akin si Sir Patty. Sa akin niya pala na isi-send. Hindi pa tumagal, tumawag na sa akin. Una, bangko mismo. Iba-block daw niya yung ko kapag hindi ko binalik. Bumalik ko ba? Di ba? Tapos, na tumawag na sa akin si Sir. Yung dati kong boss yun. Sa akin niya na ipadala. Ayun. Pero binalik ko po. Pumunta siya dito sa bahay. Kasi nag-resign na ako sa kanya. Pupunta siya dito sa bahay ko at ibinalik ko sa kanya. At salamat naman dahil sabi niya, napatunayan niya na mapagkakatiwalaan pala ako. Oh, Char, ang galing, no? Salamat sa Panginoon. Pero, ang Diyos hindi limited sa bank account natin. Ano po ang kanyang hangganan? According to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen po. Hallelujah. Walang limit. Langit talaga. Langit po ang limit natin. Ano pa? 4 lang naman to. Top 4 na ating mga problema dito sa, sa lupa. Ano po? Next. Broken family. Broken relationship. Ano pa yung mga broken sa atin? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong tunay na nabubroke sa atin, hindi lamang po mga relationship. Anong dapat nating isagot kay Taning? God! Sige nga po, tingnan ko. Kung talagang gising pa, gising pa. God, kanina, kapag may illness ka, God heals. Kapag may financial aid ka, kailangan mo ng financial, ang kasagutan? God provides. Ito naman, ano yung mga broken natin dyan? God, tingnan ko nga. Sino yung Wow, galing Amen. God restores. Sino yun? Si Ma'am Shruvi? Galing And mamaya po maganda kayo, meron yan mamayang acronym. Ang ating acronym lady na nahahawa tayong lahat. Ayan. Okay lang maging contagious basta maganda. Ano po? Amen. God restores whatever it is that Satan broke into your life or break into your life na na-broken ka. Broken ba yung bulsa? Bulsa pa rin ang broken. Amen. God restores, mga kapatid. Ano man ang sinira ng kaaway sa ating mga buhay, kaya niyang i-restore. Sabi po sa Joel chapter 2 verse 25. Joel chapter 2 verse 25. Salamat po sa nag-share sa GC natin ng verse at sa mabibilis mag-jot down. I will repay you for the years the locusts have eaten. Grabe, barang. Hindi lamang isa, barang. Joel 2:25 po. Barang daw. 'Di ba ang barang talagang grupo 'yan, daig pa niyan yung B. Di po ba yung B? Ang B talagang grupo 'yan kapag umatake, pero barang to, locust to, madami to. Ay, sorry po. Ayan. So barang ito, kapatid. Talagang kapag para ka nakakita ng piranha ba tawag sa piranha, na kapag nagtapon ka ng meat sa dagat na may piranha, naku po, saglit lang, ubos. Ganun siya, ang locust. Ganun ikinumpara ng Diyos. Ibig sabihin, talagang walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kasi kahit na yung mga ninakaw sa atin, ninakaw na dreams mo, ninakaw ng kaaway na kaligayahan mo, ninakaw niyang oras mo, o yung kanina nahulog daw sa real black holes. Carry reels, hindi niya alam. Nahulog ka na sa black hole. Alam niyo po yung black hole, yung pag may ka, tinapon ka, mamaya ikot siya ng ikot. Tapos mamaya, hanggang papunta na sa gitna, hanggang nalaglag na. Ano po? Ganon. Sa paunti-unti, hindi mo na mamalayan. Ikaw pala ay nahihila na ni Taning. Ano po? Kaya locust, grabe yung hila sa'yo. Ano po? Pero wag po tayo mag-alala. Sabi daw po sa Joel 2:25, ibabalik niya, babayaran niya
lahat po ng ninakaw sa atin ng kaaway. Wow, talaga, ibabalik mo yung pag-ibig ko. Ay, nako, mas higit pa. Sabi nga, love is sweeter than the second time around. Tama ba ako ng quote ko? Yan ang specializes ni yan ang specialty ni God ang mag-restore. Amen? Kung dati tayong sira, kaya niya tayong buuin. Kung tayo'y nakadapa, kaya niya tayong itayo. Di po ba? Lahat nga po walang hindi. At ang Biblia ay hindi sinungaling. When He says all, it's all. Definitely it's all. Walang 99.99%. Kaya magtiwala lang po tayo. At hindi lamang relationship, hindi lamang time, hindi lamang pera, pati trust. Time heals. Ano po, dati nawalan ka na ng tiwala. Pero paglipas ng panahon, paring daw po si Sis Rhea, na lost connection daw po. Salamat sa makakapagpaparing. And trust. Totoo po yan. Kahit na matagal na nga, nangyari na, ano po. Pero paglipas ng panahon, kaya mo na naman uli magtiwala. Amen? Subok na yan. Subok na yan ng mga Kristiyano. Ano po, madaling magtiwala, madaling magbigay ng tiwala sa Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa nakapagparing. Pasensya na po ako din po, hindi ako makapagparing. Wala akong magawa sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit I need to restart talaga itong aking system ng cellphone ko. Amen. Ito na po yung last ng introduction ko pa lang. Ha? Tapos na tayo ng 1 oras introduction pa lang yun. Opo, babalik tayo ngayon sa real topic natin. Amen. Kasi ito yung apat na bagay sa buhay natin na halos talaga yun ang ginagamit ng kaaway na parang nagiging hindi totoo. Para bagang sinungaling si God na, is there anything too hard for me? Kung ganun, God, why? Ang tanong, anak, ayan na nga, inihain ko ng lahat sa'yo All you have to do is to trust in me, is to believe in me. Kaya lang, hindi kasi nagmamatch yung isip, salita, at gawa natin. Kaya naman, hindi talaga makakilos si God 100% sa buhay natin. Hindi siya gate crusher Kailangan niya ng permission natin. Meron tayong libre abito or free will. Ano po? Hindi tayo basta-basta, sige anak, huwag ka dyan. Hindi ka tulad ng nanay na pusa, bibit-biting ka dito, di ba? Kakagating ka kung saan kanya dadaling, kung saan ka ilalagay. Wala kang wala kang magagawa. Ano po? Pero si God hindi. Talagang tatanungin ka niya at isasabihin mo, God, kaya nga napakahalaga po ng prayer. God, please. Sasabihin mo sa Kanya na ipinaubaya ko na po sa inyo. I surrender to you, Lord. Pag sinabi mo yon, it's a magic word. Binigyan mo ng authority si God sa buhay mo na kumilos. Ano po? Kaya napakahalaga po. Ibigkas natin yan because our tongue has the power of life and death. Maniwala po tayo, sabi sa James. Kaya gawin po natin ito. Do you lose hope? Do you lose hope? Are you losing your hope right now? Saan pong area ng buhay mo that you're losing hope right now? Wala nang pag-asa yan. Ay, hindi ko nagagawin yan. Hindi na ako magta-try uli. Ano po? You lose your hope already. Or maybe, nasa nalaglag daw po si Ma'am Shrubi. Paring din daw po. Ayan, ang bilis ni Sweetie, Habang nagko-crochet, paring daw po. Salamat po. God bless you. Ayan po. Anong kasagutan dyan? If you lose hope, God, nawala, di anong gagawin niya? Ano yun? Facing illness, God heals. Financial needs, God provides. Broken family, God restores. Lose hope, siguro ang gagaling mag-jot dyan. Mamaya may magpo-forward yan. Lose hope, God Ay, ano po yung restore kanina? Sa broken family, pag na-broke, kaya niyang i-restore.
Pero kapag na-lost mo, kaya niyang Direct. redirect. Ano yan? Re, tapos tatlong letter po. Renew. Ayun, renew. O, diba? May ano tayo. Para lagi tayong gising. Amen. Nakakaantok daw ang boses ko. Ayun. So, if you lose hope, God renews. I-renew niya ang ating mga nawalang hope. Amen. Tingnan mo. Kapag nawala ka, i-rejoin ka. O, di ba? Kapag, or i-ring ka niya, ipaparing ka niya uli. Pag sinabing re-repeat kasi yan, di po ba? Isaiah chapter 40, verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. Amen. Wala po talaga tayong tatakbuhan sa Kanya at sa Kanya lang tayo babalik. Wala na po tayong ibang pupuntahan. 40:31. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Hallelujah. Kung akala mo wala na, napagod ka na, ayaw mo na. Pero sabi niya, kapag nagtiwala daw po tayo sa Panginoon at inilagak natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon, that comes from the Holy Spirit. Yung, yung hope na yan. Alam niyo po, kaya natin bumangon uli. Grabe, you will soar. Lilipad ka on your wings like an eagle. Grabe. Nakakita na po kayo ng wag na natin isama si eagle. Ibang usapan na. Pero ganun po, ganun daw niya tayo bibigyan ng lakas uli if we put our hope in the Lord. Amen? Napakaganda. 4 na verses po yan na 4 na major na pangunahin na ginagamit ng kaaway sa ating mga buhay. Na mapapansin mo, mayaman ka man, mahirap ka man, yun talaga ang ginagamit ng kaaway sa atin. Wala siyang pinipili, bata, matanda. Talagang yan ang ating mga hinaharap. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ngayon po, yan lang yung introduction. Let's go back to the main topic. Sabi nila, kala ko tapos na. Jeremiah 32:27. Ayan po. Bakit po natin inuna ito? Kasi po, para tayo po ay magtiwala sa Panginoon at gawin nating halimbawa ngayon si Jeremiah. I-practical po natin ngayon. Si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, he was called as a prophet in a very young age. At yung kanyang ipapahayag ay hindi madaling ipahayag. Saan ka nakakita na magpo-prophecy ka, ikaw ay magiging alipin ng Babylonian? Di pag hindi ka nga naman talaga halos pugutan na siya ng ulo ng hari. 'Di ba? Nagkakaroon na nga ng chaos sa kanila sa panahon nila noon. 'Di po ba? Tapos sasabihin mo pa na na magpo-prophesy ka na, mag-surrender ka na kasi sa Babylonia. Saan ka nakakita ng ganun? Tapos, are you a man from the desert? Bakit? Ang dami namang mga matatalinong tao na nasa paligid ng hari. Bakit? Sabi nga ng hari kay Jeremiah, kung talagang totoong prophet ka, bakit kailangan bang ikaw pang gamitin? Bakit ikaw pang kailangan gamitin ng Diyos na mangusap sa akin? Ba't di na lang niya ako kausapin? Para mas maniwala siguro siya, An ordinary man, a young man indeed. 'Di ba? Ginamit ng Diyos para sabihin surrender. Bakit po? Dahil nga po sa mga kasalanan ginawa nila. Dahil ang kasalanan ng Juda at Israel, di po ba? Nag-asawa sila ng mga foreign, dapat kung Kristiyano lang ang asawahin mo. Kaso hindi. Nag-asawa sila ng hindi Kristiyano, mga kapit, lugar nila. So ngayon, apektuhan tuloy ang kanilang pananampalataya. They start to worship idols. So ngayon, nire-rebuke sila ngayon ni God. At ginamit si
Prophet Jeremiah. Ano po? At noong mga panahonan na yon, nagkakaroon sila ng chaos kasi nagra-rise up ang Babylonians. So sabi nila, saan ba tayo magde-depend? Sa Egypt o sa ano? Hindi, magpakampi tayo sa Egypt, malakas tayo. Judah tayo, we are protected by the Lord. Di po ba? Ang kaso nga lang, para yung umbrella, protected ka sa ulan. Pero kapag inalis mo ang umbrella, basang-basa ka ng ulan. Or ikaw mismo umalis ka sa shadow nito, mababasa ka. So, ibig sabihin, we are protected kasi nga, we are under the shadow of the Lord. Pero ang mga Israelites noon, ng mga taga-Juda, hindi nga sila naging, nanatili sa Panginoon. They believed in other gods. They were, nahawa sila ng mga paniniwala ng mga napangasawa nila. Yung mga paniniwala nila. So, nagkaroon sila ng mga idols maliban sa Diyos. And God is a jealous God, kaya ni-rebuke sila. Kaya naman si Prophet Jeremiah at his young age, yes po, sabi niya, bakit ako Lord? Ang bata ko pa. Do not look at yourself as you're young. Ako, gagamitin lang naman kita eh. You're my vessel, you're my instrument. You will speak for me. Di po ba? So ano man yung kalalagyan nating sitwasyon ngayon, if God called you, kapag tatawagin ka ng Panginoon at inihahayo ka sa isang bagay, di po ba? Sumunod lang po tayo. Sapagkat ang pangako sa atin ng Diyos ay sigurado tutuparin niya. Even in chaos. Ayan po. Dito po anong verse ba yon? Hindi ko na kasi binasa yung buong context po. Pero paki-post po sa nakakaalam. Diyan po sa sa loob ng Jeremiah chapter 32 ay paring daw po si Chang Emily. Ayan, basahin ko na nga lang. Habang nagpaparing po kay Chang Emily. Ayan. Sa bungad na bungad pala. Jeremiah buys a field. Wow! Ikaw po ba, alam mo na may chaos? Alam mo na nasasakupin ang lugar ninyo ng mga Babylonians, at alam mo na susunugin yung lugar na yon kasi sabi ni God, sisirain niya muna bago itayo. So ano po ang inaano sa atin dito? Ini-imply nito sa atin, magtiwala talaga tayo sa Panginoon. At totoo po na kumilos yung pagtitiwala niya. Buhay ang pagtitiwala ni Jeremiah. Kasi po alam na niya, siya mismo ang ginamit ng Diyos para mag-prophesy, di ba? Mag-prophetize na talagang sasakupin ng Babylon. They will be slave. For a long time. Pero bakit nung sinabi ng Diyos sa kanya na bumili ka ng lupain? Bumili siya. Nung pinanood ko nga sa YouTube yung kwento ni Jeremiah. Imagine niyo po yun, nasa kulungan siya ha. Dumating yung pinsan niya. Kinausap din ng Panginoon yung pinsan niya. Sabi nung sa panaginip ko, ibenta ko daw sa iyo yung lupa ko. Eto naman si Jeremiah for 17 shekels ba yun? Nakalimutan ko na. Exactly. Tingnan natin. Scroll pa. Sige po. Hindi na natin binasa. Pero ito po yung kwento niya. Imagine niyo po yun. Nasa kulungan siya. Tapos, nagkakagulo na sa paligid mo. Parating na ang Babylonian para sila isakupin. Hindi, sa mga nagre-real estate po, hindi ka mag-i-invest sa isang lugar na alam mong devastated, di ba? Hindi ka mabibili. Pero alam niyo po, kapag may faith ka kay God at sinabi ni God, certainly gagawin mo. When God asks you to do something, you will do it. Bakit po? Hindi alintana yun yung nangyayari sa paligid mo. Alam niyo po, yung dati kong pinagtrabahuhan na spring school, English school, his dream started nung nangyari sa Sendai. Nasalanta po ang Sendai at pumunta sila sa Sendai para magbigay ng goods at saka tumulong na rin sila maglinis. Magligpit. Nasalanta ang Sendai. And then, God put that dream in his heart. Alam niyo po ngayon, ang English Spring School,
hindi lamang po maraming branches dito sa Japan. Meron na din po siya sa Amerika, meron na siya sa Brazil, meron na sa Australia, Canada ba yun? Imagine niyo po yan. Nag-umpisa sa isang lugar na parang walang hope. Di po ba? Pero kapag sumunod ka sa nilagay ng Panginoon sa puso mo, God is true to His promise. It will come to pass. God's promises stand even in chaos. Kaya pag sinabi mo, wala naman akong kapital, God, huwag kang mag-alala. Sasabihin mo lang, God, I trust in you. Pinapadala mo ako, dinadala mo ako dito sa lugar na to. I know. Ikaw ang naglagay sa akin dito. Ikaw ang magbibigay ng capacity, ng ability, ng provision. Lahat alam ko. Pag nakita ng Diyos yan, certainly po, mararanasan natin yung pangako niya. Pero pag tayo nag-doubt, hindi po natin ito mararanasan. Amen? Kahit nasa paligid mo, it looks destroyed. God can plant the hope in our heart. Amen po? Magtiwala tayo kung ano yan. Ang Diyos lang ngayon, alam ko kinakausap ka ng Panginoon, meron kang na-buried dream dyan sa puso mo, ibinaul mo na nga, kinandado mo na nga. Jeremiah 32:27 po. Chang Emily. Jeremiah 32:27 po. Sa bagong paso po, ang verse po natin ngayon is Jeremiah 32 verse 27. Behold, I am the Lord of all flesh. Is anything too hard for me? Yes, Lord, look at my situation. Malapit nang kami magkahiwalay mag-asawa. Malapit na kaming ang mga mortgage namin. God, hindi na namin mabayaran yung loan namin. God, di ba? Is there anything too hard for you, Lord? Wala. So please help me. Save me from the pit where I fell. Di po ba? Sa pagkakahulog ko dito, sa pagkakalubog ko sa kumunoy na to, help me out of this. Sabi mo nga, walang mahirap sa'yo. Wala akong faith. God, give me faith. Wala akong hope. Holy Spirit, bless me with the hope that I need so that I can trust God. Grabe po ang Lord, no? Alam niya na wala talaga tayo. Kaya, hingin natin lahat. That hope, Holy Spirit po magbibigay sa atin yan. Ibibless niya tayo. Nakalimutan ko lang po yung verse sa makakahanap po at makakita. Paki-post na lang po. Hindi, wala kasi yan sa naalala ko lang ngayon po, Amen? So, kailangan daw po natin na magtiwala. Bakit po? Faith acts before it sees. Ayan. Kailangan ng pagkilos. Ganun daw po tayo mga Kristiyano. Maniwala muna bago makita. Hindi yung katulad dito sa mundo. Pag di ko nakita, hindi ako maniniwala. Di po ba? Huwag natin nang questionin si God. Maniwala tayo. Yun nga lang, hindi tayo nahuhulog sa alapaap Di ba? Na kung tutuusin, gaano kabilis ang ikot ng mundo? Wow, grabe ang bilis-bilis ng ikot ng mundo. Nararamdaman ba natin? Hindi. Pag nalaglag ka, saan ang bagsak mo? Sa lupa. Di po ba? And that is the strength of the Lord. Ang tawag natin, gravity. Pero yan talaga ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? He holds everything intact together. Kapag umikot ang mundo, kasama niyang iikot ang puno, ang tubig, imagine mo po yan, lahat buong iikot. Walang naiiwan ni isang drop. Na po, ni isang second man lang na may naiwan sa pag-ikot ng mundo. Sa sobrang bilis niyan. No? Ano po? Ganong kagaling ang ating Diyos. Ganong katindi ang ating Diyos na minsan hindi maarok ng ating isipan. Di po ba? Hindi natin maarok how He holds everything intact all together. Di ba? Kapag iniisip mo yun, parang hindi kayang explain. Even yung anyway, wag na po yung science, po. Pero ganon ang Diyos natin. So why not invest our trust to the Lord? Activate our faith and believe in Him. Sinasabi ko rin po yan sa sarili ko dahil wala pong excuse sa atin. Marami tayong mga sitwasyon sa ating buhay that we really need to activate our faith before we see it. Before we see it come to pass. You have to believe, you have to act. Katulad ni Jeremiah. Nung sinabi ni God na, I will destroy it but I will rebuild this. So, ibig sabihin, binibigyan na siya ng garantiya ng Panginoon na
i-rebuild ko naman yan eh. Okay lang, but this time, in my way, not your way. Di po ba? So, nagtiwala si Jeremiah, bumili siya. Di ba? Dahil alam niya, pagdating ng panahon, pag na-rebuild yun ni God, meron siyang sarili niyang lupa doon sa lugar na yon. Kahit na ganun din yung mga pinoprophesy niya, ilang ulit siyang nakulong dahil sa kanyang mga prophecy na hindi magaganda. Di ba? Di ba kapag kapag may mga problema ka, ang gusto mong marinig, moral support, o kaya tipong good news, hindi yung surrender. Hindi yung you will be slave. Di ba? Ang hirap nun, mga kapatid. Na tipong kailangan ko ng moral support mo, pero dinadown mo pa ako. Ay, naku, alis na ako sa church na to. 'Di ba? Aalis na ako sa cell group na to. Aalis na ako sa platform na to. Aalis na ako sa na to. Bakit? Kasi hindi ako na-encourage eh. The truth is too hard for me to accept. Parang sinampal na ako sa kaliwa, sinampal pa ako sa kanan. It really hurts. Pero kung yun ang sinasabi, pinapasabi ng Panginoon, why not trust? Wala namang mawawala, di po ba? Wala bang nakakaunawa? Ay, di na daw siya maka-join si Ate Lily. Paring po si Ate Lily, o ni guys, di na daw siya maka-join. O kaya pa-text naman po kay Ate Lily na restart ng kanyang cellphone. Baka sakali. Refresh. Ganon ka lang. Amen po. Di po ba? Why not trust the Lord? Ayan. Salamat sa Diyos. Naka-join. Amen. Napakarami pong mga salita ng Diyos. Mga pangako ng Diyos kung tunay nga lang pong atin itong paniniwalaan. Mga kapatid. Kaya nga po, let's try to apply it. Apply po talaga natin pag sinabi na punta ka dito, may regalo ako sa'yo. May regalo ako sa yung kotse. Kunin mo dito yung susi. Bola, hangin lang yan. 'Di ba? Sino ba naman magbibigay ng ng sasakyan? Sa mga kapanahunan ngayon, reregalon ko ng sasakyan. 'Di ba wala? Pero kapag sinabi niya at kilala mo yung nagsalita, 'di ba? Sabi ko, anak, check mo yung PayPay mo. May pinadala ko. Wow, nag-check. Di nakita niyang meron. Kung hindi siya nag-check, hindi niya makikita. Hindi niya magagamit. Di po ba? Kahit pa magkano lang yan, pag sinabing meron, meron. Believe. Hallelujah. And, kapag may hingi sa atin ng Panginoon, number 3 po, when God asks, tinanong niya tayo, is anything too hard for me? Nagda-doubt ba talaga tayo? Naniniwala ba talaga tayo? Depende po sa sagot natin. It will change everything. God is asking right now, is there anything too hard for me? Naniniwala kaya tayo sa tanong ng Panginoon na yun ngayon sa atin? Is there anything too hard for me, anak? Kanina, ang tanong natin sa sarili natin, di ba? Nahihirapan tayo kaya mag-depend tayo kay God. Pero ang tanong ngayon ni God sa atin, is there anything too hard for me? Really? Sabi natin kanina, gumanon si Sweet Mary, wala daw. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. So, ang tanong, kaya ba natin itong paniwalaan? Depende po sa sagot natin. At pag naniwala po talaga tayo, everything will be changed. Amen? Mababago po yan. Ang kilos mo mababago. Pag sinabing, God, I know you promised me a house. Kaya nag-uumpisa ng magligpit, nag-uumpisa ng magtapon. Di po ba? Pero hanggat di ka nagtatapon, hindi tayo bibigyan ng bago. Kasi nga, walang pagkilos. Di po ba? Amen? At kung ano man po, kanina anong sabi natin? Kapag may sakit ka, God heals. Kapag may financial needs ka, God provides. Kapag may nawala sa'yo, when you lose hope, God renews. At kapag, ano po yung last natin? 4 yun Kapag may broken ka,
God restores. And the last is God renew. Yes, amen. Salamat po. At ngayon naman, gaya talaga pong gawin yan ito ng Panginoon. Kaya niyang baguhin. Kaya depende lang talaga sa sagot natin. Obedience, mga kapatid. Obedience. Obedience unlocks our future blessing. Kaya kapag may sinasabi po siya sa atin, please, obey. Challenge natin mga sarili. Lately po, ano yung sinunod ninyo na nakita nyo na, wow, sa pagsunod ko, naganap. Kaninang umaga nabanggit ko po, no, bago ako magpa-MRI, kinatok ako ang puso ko ng Panginoon. Magpa-pray ka, katulong sa panalangin, ano po. And praise the Lord. Kahit na pinagsarhan na ako ng staff ng MRI, kasi nga ako nagte-text pa, pa-pray po. Kasi magpa-MRI ako ngayon, pa-intercede po, di ba? Puti na lang, nakasagot pa si Brother Paz, di ba? Amen po. O, di ba? Sinarod sabi sa akin noon, and medyo nayamot yata sa akin yun. Kasi, katok ka na lang kapag ready ka na. Saan ko ba nakakita noon? Papapasukin ka na dahil mag-MRI ka na. Sinabi ni Lord di ba? Sumunod ako. So, thank you Lord. Dahil sa pagsunod ko, malinis. Paano kung hindi ako sumunod? Di ba? Hindi na. Nasabi ko na naman Lord sa kanila. Tsaka hindi. Pinapapasok na ako. Pinahihiga na ako Di ba? Last minute. Sabi ko, teka lang. Pinapaiwan na sa akin yung cellphone Sumunod ako. Di ba? What if hindi ako sumunod? At may nakita siya. Di po ba hindi natin alam? It changes everything. Kaya alam niyo po, may faith ako na habang naririnig ko yung ingay, chug. Ang pumapasok sa isip ko, God, alam ko, kumikilos ka na. Nililinis mo yung mga ugat ko sa ulo ko. Ano man yung harang na yan, nililinis mo. Di ba? Kasi yun yung faith mo. I invested my faith. Di po ba? Kaya maraming salamat. Kasi, yung alam niyo po, pinapractice ko talaga yan. Kasi dati matigas ang ulo ko. Minsan, konsensya ko lang. O kaya, baka naman, ganun. Hindi ko po talaga sinusunod. But now, I'm trying to listen. Nagpi-fail pa rin po ako talaga maraming beses. Sabi ko na nga ba Doon ko lang malalaman. Sabi ko na nga ba naisip ko na kanina, hindi ko pa sinunod. Diba, sabi ng Holy Spirit, na-touch, parang kinutuban ka na. Ngayon, pati kutob, pati inaisip mo, ganun lahat. Try to obey. Kahit maliliit na bagay po. Practice it. And hanggang ma-perfect po natin yan. Isa din po ako sa nagpa-practice niyan na kahit na ano pang sabihin ng ibang tao, kahit ano pa yan. Sunod lang ako ng sunod. Di po ba? Kahit na wala na sa sige lang. Nagpipray kami minsan sa intercession, Naisip ko lang, sinasabi ko, kahit na hindi related, basta naisip ko, sasabihin ko, okay lang yun. Ang importante, may nagaganap sa mundong espiritual. It changes everything. Kahit naisipin nilang, ano ba yan? Parang wala naman sa irrelevant naman doon sa sinasabi niya. Parang hindi connected. Okay lang yan kahit anong isipin ng tao. Ang mahalaga na please natin si God. Amen po. Dahil, bakit po? Because God sees the future na hindi natin nakikita. God knows everything. He is the Alpha and the Omega. He saw everything. He is the one who, siya ang gumawa po niyan. Kaya, ano pa ba talaga ang kulang? Nabanggit po yan kanina. Isaiah 43:19 kay Mimi Rose, di po ba? Yun ang promise ni God sa kanya. Nakita natin po sa GC natin, di ba? Yung itsura ni Mimi Rose. Nung while undergoing, nung nakalbo siya, and then after a year, how many years na na-restore siya ni God. Grabe, talagang it's a miracle. Totoo ang pangako ng Diyos. See, I will make new things. I am doing new thing. Ibig sabihin po ng doing present, present tense. Perfect tense. Talagang nangyayari. I am doing. Ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. Active. See, I am doing new thing. Noon pa niya sinabi, pero it's still in a present form. Ngayon, genzaike. Di ba ngayon? I'm doing new things. Talagang God is working in us. Kaya magpatrabaho po tayo sa Panginoon dahil tinatrabaho ng Diyos ang ating future. Yun nga lang, wag tayo maging hadlang. Wag natin i-hinder ang trabaho ng Panginoon sa ating mga buhay.
Amen po ba? Ayan. Gising na gising si Sweetie, oh. Kagigising kasi. Kami patulog na eh. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano man po yan, ano po? Atin po itong ipagkatiwala sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Ulitin po natin. Totoo ang pangako ng Diyos. Totoo ang kanyang mga salita. Kaya kapag, ulitin po natin yung 4 na i-share natin kanina. If you are facing, sige po baka gusto nyo mag-unmute para sagutin nyo ako. Number 1, if you are facing illness, sabihin mo kay Taning, God. Ayan, parang unmute ka para masabi nyo. Amen. Ayan. If you're facing illness, God, ulit, heals. Amen. Number 2, if you have financial needs, God, wow. Amen. Praise the Lord. If you have broken family or broken things, God, amen. Hallelujah. If you lose hope, God, hallelujah. Oh, pati si Chang Emily. Ang bilis Nakahabol. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat alam natin ang isasagot natin sa kaaway, kay talunan, kay taning. Kasi minsan, pag meron tayong ka-argument, tapos sasabihin mo, sana sinabi ko yun. Hindi ko nasabi. Parang minsan nagsisisi pa tayo, hindi natin nasagot, no? Pero ngayon, alam na natin, may instant response tayo kay taning. Kapag meron siyang nilalagay sa isipan natin, and alam natin ito ay totoo. Bakit po? Sabi nga, uulitin ko po sa ating verse, Behold, I am the Lord, God of all flesh. Is there anything too hard for me? Wala. Wala pong mahirap sa Kanya. So all we have to do is trust, believe, invest our faith to the Lord. Kung wala ka pa rin yan, ask mo pa rin yan kay God. God, give me faith. Give me, strengthen me. Give me courage to trust in you. Give me faith, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga po na tayo man ay nasa gitna ngayon ng ating mga sitwasyon. Don't lose hope. Trust in the Lord. Amen. Kaya po ba talaga natin yon? Mag-trust, mag-invest ng faith natin kay God. So kung hindi po natin kaya, let's repent and let's ask to God. Amen? Tayo po'y manalangin. Thank you so much, Lord, that we are your children, that we are your people, the chosen people, O God. Thank you for Jesus, O Lord, na hindi man kami kasali sa mga chosen people mo, but because of Jesus, now we can claim that we are your children. We have the right to claim the Abraham's blessing. At kaya namin sagutin si Taning. Kaya namin itrample si Taning. Kaya namin siyang apakan. At kaya namin siyang sabihan, Panginoon. We can resist him and he will flee from us. Kaya namin, Panginoon. Kapag wala kami, hingin lang namin sa inyo. God, maraming salamat, Panginoon. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin sa buhay namin, Panginoon? God, ano pa po ba ang nagiging dahilan para kami mismo ang maghinder sa mga plano mo sa buhay namin? Ano pa po ba talaga ang hindi namin magawa at hindi namin magawang isurrender sa inyo? Ano pa ba ang pinangahawakan namin para hindi namin isurrender ang meron kami? Lahat naman ito mapaparam, Panginoon. Lahat ito mawawala. At lahat naman ang gusto namin, Panginoon, makasama ka sa kalangitan, hindi dito sa lupa. Pero we still holding to the things that belongs to the world. Kaya naman, patuloy pa rin kami, Panginoon, nananakawan ng kaaway. Why don't give it? Para wag na niyang nakawin. At gawin itong blessing sa ibang tao. If you want to use us, let it be. Let your will be done, O God. Wala na kaming hoarding. Wala na kaming pinipilit hawakan. I-secure sa amin. Ano pa po ba? The pride, pangalan namin, dignity namin. Sino ba kami, Panginoon? When we accepted you as our Lord and Savior, O Lord, hindi na kami, patay na yung dating Jeanette. Patay na yung dating ako, Panginoon.
When I rise up after my baptism, oh God, hindi na ako. We are one already. Ikaw na dapat ang nakikita sa harapan ko upang manatili akong righteousness sa tingin ng Panginoon. Righteousness of the Lord because of Jesus Christ. Huwag kong palitan ang lugar ni Jesucristo. Help us, O God. Sabi nga ni Brother Paz, help us, O God, not to act as a God. Huwag namin palitan ang papel mo bilang Diyos sa buhay namin. Huwag niyo po kaming hayaan na lumabas sa umbrella mo upang lagi mo kaming napoprotektahan. God, huwag niyo pong hayaan na lumabas kami sa fence kung saan nandoon ang ditch na nilagay mo, Panginoon, kung saan doon kami protected. Huwag na kaming ma-curious na lumabas pa kung anong meron sa labas ng ditch, sa labas ng fence na ito. Allow us, God, to be contented, to be happy sa meron kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayong gabi, Panginoon. You really talk to us, oh God. Alam mo po ang sitwasyon ng bawat isa ng aking mga kapatiran. Maging ako, Panginoon. Ano man ang area ng buhay namin ngayon, Panginoon. Napilit, Panginoon, ninanakaw, dinudurog, sinisira ng kaaway. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Nawa ang salita mo ay maging totoo sa buhay namin. Ma-enjoy namin ito even in the middle of chaos. Kaya namin mag-invest, kaya namin magtara sa inyo, kaya namin, Panginoon, magtiwala, Panginoon, sa inyo. Dahil alam namin, totoo ang iyong pangako. Kahit na ang paligid namin nagsasabing no, but when you say yes, help us to believe that it's yes. Hindi man ngayon, I know it will come to pass one day. Eventually, it will come to pass, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, O God, na ipinapakita at pinapalakas mo kaming muli, Panginoon, sa gabing ito. Dahil alam mo, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa. We're almost losing hope. We're almost, O God, losing our family, our financial, O God. Lahat, Panginoon, nandito kami sa middle ng chaos na ito, Panginoon, ng unos ng buhay namin, Panginoon, ng mga sitwasyon sa buhay namin. Pero alam ko, naniniwala ko, God will provide, God will provide, God will protect, God will heal, God will restore, God will renew. Everything, oh God. Kaya namin sabihin ito dahil nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran ko nakasama ngayon, sa online man, manunood man later on, hindi man nakarating, Panginoon, ngayon, whatever their reasons they have, oh God. Kayo po, Panginoon, nakakaalam, Panginoon. Maraming salamat. Marami na kaming pinagdaanan, nakita na namin, Panginoon, na nag-fail kami nung hindi kami nagtiwala sa inyo. And right now, God, we repent right now. Help us, O God, na tunay nga po magtanong kami sa inyo, magtiwala kami sa inyo, at sumunod kami sa inyo, Panginoon. Not just listening, not just asking. It has to have accompanied ito ng action. Thank you so much, O Lord. You will help us, O God. Bibigyan mo kami ng mga opportunity, O God, na ma-apply namin ito sa aming mga buhay at maranasan namin ang pangako mo at kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Sa paamin pong paghihiwalay ngayong gabi, hindi lamang ito maging isang another message na naman, kung hindi maging isa itong binhi na naitanim. Kahit po gradually ang pagbunga nito at paglago, naniniwala po kami. Tutulungan mo ito, Panginoon, na lumaki, lumago at makita namin ang bunga nito. Sabi mo nga, you will eat the fruit of its land. Kung saan mo kami nilagay, kung saan mo kami tinanim, doon kami mamumunga at kami mismo kakain, aani ng ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. We rebuke our doubt, we rebuke, O God, lahat ng mga negative thoughts namin, lahat, Panginoon, sinasaraduhan namin ang aming mga tenga laban sa kaaway, sinasaraduhan namin ang mga mata namin, spiritual eyes namin, Panginoon, laban sa mga ginagawa ng kaaway sa buhay namin, Panginoon. On the contrary, O Lord, kapalit nito, you will open our spiritual eyes to see your good things. Kahit na chaos yung harapan namin, nakikita namin, naririnig namin, makikita pa rin namin ang magandang pangako mo, ang maganda, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin. Katulad ng pangako mo, Panginoon, you're doing in a present form
you are doing new things in our lives. Maraming salamat po sa gabing ito, sa salita mo, sa tinanggap namin, Panginoon, na tunay na buhay. Living. Your word is living and active in our lives, O God. Panghahawakan namin ito, Panginoon. And we repent, O God, sa aming mga nagawang kasalanan, transgressions, iniquities, O God, sinadya, hindi. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig mo, sa biyaya mo, sa mercy mo sa amin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, makikita namin ito. Eventually, it will come to pass. And we are excited, O God, na makita ito. At ibabalik namin ito ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang bawat isa. I lift everyone's desires and situations in Jesus' name. Siya po, at sa Kanya lang tayo po magtiwala. Amen. Maraming salamat. God bless everyone. Ayan po. Amen. Ayun, yung amen na yun. Cue ko na yun kahit naka-off ang cam niya. Hallelujah. Praise the Lord. Unahan ko na si Becky. No? Ano eh. Mamaya, mag-ano siya mamaya. Acronym siya mamaya. Hello guys. At saka unahan ko rin si Chan. No? Baka walang aawat kay Chan mamaya. Ay, ano yata tayo ngayon? Transgression and iniquities. Nahuli nga ako. Kasi dumaba ang transgression. Pero, Hindi. still lang. Amen. Amen. Opo, no? Alam niyo po, no? Dito, pinag-uusapan faith talaga, pananampalataya. Pero the real test of faith, no? Ang tunay na pagsubok ng ating pananampalataya ay kapag nanatili tayong nakatayo, kapag nayayanig na ang lahat. Diba? Yumanig noon ang lupa ng masalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya, minsan upang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niyang nayayanig upang nanatili ang bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Tambahin natin siya sa paraang nalulugod na may takot at paggalag sa Kanya. Hebreo 12:26-28 po yan. No? So, ngayon po, tatanungin ko, ang ganda ng katanungan ni Janet kanina. Tatanong talaga, nakaka-concern. Kasi kailangan, pananampalataya ang pinag-uusapan. Pero, paano kung ang lahat ng nananatili sa ating buhay, ang lahat ng ating pinanghahawakan, health, kanina kasi, di ba? Una nating problema is health talaga eh, health issue. Next is finances, relationship, at yung pag-asa. No? Kasi lahat tayo nahaharap sa mga nahaharap tayo sa prostitution, nahaharap tayo sa kawalan, nahaharap tayo sa broken relationship. Pero hindi tahimik ang Diyos. Sabi nga niya, behold, I am the Lord. Hindi tahimik ang Diyos. Kaya nga, pinapaalala niya sa atin na ang pagyayanig ay hindi upang sirain tayo. Niyayanig niya upang maipahayag kung ano pa talaga ang tunay. Diba? Sinisake na tayo para lumabas sa atin kung ano ba talaga ang tunay. Kung tunay ba talaga yung pananampalataya. No? So, bakit tayo niyayanig ng Diyos? Bakit tayo? Hindi niya tayo niyayanig. Hindi niya tayo sinisake. Kasi hindi siya nag-i-enjoy na nagsasuffer tayo. Niyayanig niya tayo. So, para makita natin kung ano ba talaga yung mga bagay na panghabang buhay. Kung ano ba talaga yung bagay na eternal, na talagang matibay. No? Sapagkat minsan, nakatayo tayo, we stand on things that are not meant to last. Doon tayo nahawak minsan. Kaya yung pananampalataya natin, nawawala din. No? Halimbawa, no? We trust on our health.
lakas-lakas natin ngayon. Ang taba-taba, no? Napaka-active, no? Our job, ang ganda ng trabaho. We trust our savings. Ang dami nating pera. We trust our friendship, our relationships. Pero, paano kung lahat yan mawawala? Is your faith still standing? Mananatili kayo? Parang tayo? No? Kaya, yun ang niyayanig tayo ng Diyos. Kasi, upang ang lahat na nananatili, no? ang lahat na hindi masyo, hindi niyayanig, ay makita, mananatili. That those things which cannot be shaken may remain. Kaya napaka-importante mo ng pananampalataya. Saan natin ilagay? Sa Diyos lamang. Behold, I am the Lord. Is there anything too hard for me? Kaya lang, minsan, kung natin ilalagay ang ating pagtitiwala sa okay. What if? Mayayanig kasi ang mga yanig. Eh, mayayanig na. Mayayanig ang Diyos na. Kasi sabi niya, niyanig namin isa ng yumanig mo ng ibuka na masalita ang Diyos. At ngayon, nangako siya, ginsan ko pang iyayanigin ang mundo, pati na rin ang langit. Why? To reveal what is eternal. Upang makita kung ano ang eternal kasi ang Diyos. Kaya doon tayo humawak sa Kanya. No? God allows health to deteriorate. Inalaw niya sa atin na maging na tayo. Inalaw niya na ang relationship mag-fall. Yung sarili na yung sinabi lahat kanina. Inalaw ng Diyos yun na ang health ay mag-deteriorate. Inalaw ng Diyos na magkakaroon tayo ng kawalan, manangailangan. Inalaw ng Diyos yan. Inalaw ng Diyos ng ating mga posisyon sa trabaho, mawawala yan. Inalaw ng Diyos ang mga plano natin magpo-collapse. Why? So that in the end, kung ano yung what is eternal, kung ano yung eternal, no? Yun yung ating mananampalataya sa Kanya, ang mananatili. Amen? Amen. Inalaw mo yung mga bagay yan. Para, hinayaan niya na yung health mo, minsan, napakalakas mo, bigla ka lang bigla. Yung job mo, manager ka mo, bigla ka lang nawala ng trabaho. Marami kang pera, bigla na nagkaroon ng malaking gastos. Hindi sabihin, hinalaw ng Diyos natin. He shook everything in you so that what is eternal, what is that eternal we are talking about here? Your faith in Him will remain. Behold, I am the Lord. Kaya napaka-importante, nagdagdag po ng topic today because we are talking about our faith. Madaling natin sabihin, Lord, kaya, walang imposible kayo. Pero deep inside our hearts pa talaga, nagtitiwala tayo na walang imposible kay God. Kaya ba natin lumabas sa ating kinaroroonan dahil inutusan tayo ng Diyos na pumunta, kumaroon ka? Anong gagawin ko doon ang layo sa amin? Wala mang kilala doon. Kaya mo bang gawin yun? Just because inutusan ka ng Diyos, ginasaan na ngayon yung hindi ako mapapayaan ni Lord, nawala na, no? Everything, God will shape everything in us. Tandaan po natin yan. Sinabi niya yan sa Hebreo 12. Yayanigin kong minsan yan lahat na yan. Pati na rin ang langit, yayanigin ko. Upang makita, manatili ang hindi nayayanig sa atin. At ano yung hindi nayayanig sa atin? Ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. To God be all the glory. Amen. 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 Hallelujah. Thank you po. Amen. Amen. Ayan. Okay na po ba yung sound ko? Nakamute ko yata. Ayan. Ala, nalaglag uli si Sis Rhea. Ayan po. Tama po ba? Paring naman po. Ayan, ang ating messenger. God, gamitin niyo po ang messenger na ito para sa pagpapahayag namin ng salita. Salita mo. Amen. Ayan, salamat Brother Pa sa iyo pong karagdagang
insight. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ay, bakit ganito ang aking... Ayan, nagalaw ko pala kanina. Hindi ako nakatingin eh. Ngayon lang ako nag-check ng ating live. Amen po. So, maraming salamat, Brother Paz, sa karagdagan. Tunay nga po na ang salita ng Diyos, mananatili at kikilos talaga sa ating mga buhay. Kaya naman, isa din pong buhay na patutuo. Si Brother Paz. Talagang, ayan, salamat, nakabalik si Sis Rhea. Amen po. Patutuo, hindi po ba? Sa nga niya sa naranasan niya malayong lugar na pinapunta siya. Pero, I will send you to the land. O, diba? Na hindi niya alam. Pero, salamat sa Panginoon sa obedience heart niya. Pero dahil tao nga siya, diba? Mayroong mga agam-agam, pero he chose to trust in God. Yun po ang maganda. Yung yes ka ng yes, tapos di mo naman ginawa. Kesa naman, mas maganda na po yung medyo nagda-doubt ka, na God, help me, God, ano ba, ganun. Pero, susunod ka. Amen? Parang anak mo yan na nagigame. Anak, pakikuha mo nga. Yes po, ma'am. Coming, ma'am. Yung coming niya talagang ang tagal. Parang mas madali pa yatang ikaw na ang gagawa. Ano po? Hallelujah. Ay, nalaglag din si Sis Karen. Amen. Hallelujah. Buti nakapag-pray na tayo. Kaya maganda po talaga after ng word, mag-pray na tayo para nasiselyuhan yung mga natatanggap natin. Malaglag man, di man makabalik, at least they receive the word of God. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Ayan, Chang, inunahan ka na ni Brother Paz. Sis Janice, thank you so much for joining. Ate Nali, Ma'am Daisy, Ate Days. Baka may gusto ka pong sabihin sa topic natin ngayong gabi. May nais kang idagdag o kinausap ka ng Panginoon. Malay niyo po, makatulong din sa ating mga kapatiran. Ma-encourage din sila. Thank you po, mauna na po ako. Yes, amen. Ayan. Ayan, pinagpalang gabi po sa lahat. Ayan, napakasarap po ng topic natin. Kasi kahit ako po ngayon, dumadaan din po ako sa pagsubok. Pero sa great reminders po na siya yung Diyos mag-heal sa akin. Amen. At mag-heal din sa akin. Diba? Kaya napakabuti po ng Diyos kung time to time to remind us. Ayan, kasi kahit Christian tayo, kahit lingkod na tayo ng Diyos, hindi po tayo exempted din sa mga dumating sa buhay natin. But praise be to God, napaka-faithful po ng Diyos na gamitin yung mga bagyo ng buhay natin. Para siyang yung bagyo na dumating sa Pilipinas, no? Yung sometimes, nakala mo isa lang, tapos sunod-sunod, no? May mga problema din na parang family, nag-aasawa, nagkakaanak, nagkakaapo pa. Pero praise be to God po, kahit ang pagdaanan natin, diba? Meron po tayong Diyos, diba? Na siyang umaakay sa atin, umapatnubay sa atin. Sabi niya nga po, hindi na po tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya po, diba? Napakaganda na matutunan po natin yung Psalms 91. Na sino man under the shadow of Almighty God, ayan, makakatawag sa Panginoon at matatawag nila na siya ang ating kanlungan, matibay na kanlungan. At alam niyo po, since ito po yung topic natin, binigyan po ako ni Lord ng ating acronym for tonight, pero hindi po mahaba, naisilang po yung gagawin ko, no? Amen. Since sabi na po kanina yung umbrella, no? Umbrella. So, tatanggalin ko na lang yung umbrella. Ayun. So, kung tayo po talaga ay nagtitiwala sa Diyos, ayun, payong ko yan. Nagtitiwala sa Diyos. Ayan. At kung talaga na yung payong na yan, alam mo talaga na hindi ka rin bibitawan yan kahit dumating pa ang bagyo, kahit kano pa kalakas ang hangin, kahit hindi nakapit mo dun sa payong mo. Ayan. Ano po ba dapat yung ginagawa niyo? Ano po ba dapat yung mga habits or yung mga tunay na dapat tayong kumapit dun sa payong na yun. Sa gitna po ng mga bagyo na yan. So, people tayo. Payong po, ha? Before, ano po sa talaga yun? Baka maubos na yung battery ko. Ayan.
Pag nasa gitna po tayo ng mga trials, be for patient. Alam nyo, kahit anong bagyo pa yung hihinto po yan, be for patient. Mag-antay lang po tayo. Just wait and be still. Kasi hindi habang panahon bagyo ang buhay. Amen. Hindi habang panahon, diba, nandiyan ka sa gitna ng problema mo. Mag-antay ka lang. When you are holding yung payong na yan, nakadyan po, na hindi ka mababasa, na kahit gano'n pa katindi. When you know that you are in the shadow over Almighty God, dapat po, mas lalo kang humawa. Mas lalo kang magkaroon ng mahabang patience. Wait for the Lord. Dahil may ginagawa siya. Hindi mo pa man nakikita, but just believe. Kaya faith yung pinag-uusapan natin, di ba? Na kahit di mo pa nakikita. But when you know that you're under the grace of God, at nandun ka sa payong ng Diyos, just be patient, mga kapatid. Umiiyak ka dyan. Alam mo ba, iniipon ng Diyos ang mga luha mo sa langit? Kasi He kept our tears on the battle. Amen po ba? Amen. So, A naman, sunod. A for appreciate. Napaka-importante po na ma-appreciate natin, maging grateful tayo. Ikaw ba, nakasalamatan mo na ang Diyos? Kahit nandun ka sa gitna ng bagyo, Lord, thank you po sa ulan na ito. Thank you, Lord. Naisip niyo ba yun? Pag kaya nandun ka sa matinding kanan, hindi mo pa nalalagpasan ng tayas, pero lang papasalamat ka na sa Diyos. Why? Because you have faith, natuturuan ka ng Diyos na meron siyang ginagawa sa iyo, na meron siyang gagawing way out of that. So appreciate whatever is coming. Appreciate whatever you have. Appreciate kung ano man yung bagay na dinadala ng Diyos sa harapan mo ngayon. Kasi for sure, He will make you strong. He will make you better from bitter to better. Diba? Whatever that kind of pain, that pain will gain from something, from glory to big growth. Kaya po, alamatan mo ang Diyos. Kahit nasaan man, ikaw ngayon ang tagpo ng buhay mo. Salamat ka, may family ka. That is why, appreciate. Why? Yield. Wala po ka bang maisip eh. Madalas naririnig nyo na yung yield. So yield means, ibig sabihin yung yield is surrendering your own will and plan to God. Diba? Your plan, your desire, gano'n. And yan. Kapag nag-yield ka na kay Lord, kapag usap ka na sa Kanya, ibig sabihin, you submit to the Lord. Alam niyo po, kapag nasa gitna pala tayo ng problema, one thing na nagiging problema natin, mas lalo, kapag nakafocus tayo sa paligid natin. Diba? Tama po yan? Lalo na pag di mo pa nakikita yung outcome, lalo na pag di mo alam yung gagawin mo. Pero, remember, kung nasa under ka naman ng pagpayong ng Diyos, remember to submit to Him. Yield! Luhod mo yan! Luhod mo yan, kapatid. Kung sabihin mo, dalawang kamay mo sa taas pa, Lord, I surrender that to you, Lord. Hindi ko man nakikita. But I believe in you. Kaya nga sabi ko, di ba, sabi ni Sister Janet kanina, sa mundo, to switch to believe. But because you have faith, believe, and you will see the power Amen. and glory of God. Amen po? That is why you need obedience, kapatid. Totoo po yan. Alam niyo po kanina, hindi, sabi ko, Lord, absent ako ngayon, Lord, sabi ko. Kasi, tinamaan tayo ng katamaran. Kaya ang daming tinamaan tayo ng katamaran. Sabi siguro ni Lord, pwedeng tatamad-tamad ka. Eh ngayon, nag-message si Pastora Ruth. Sabi niya, ay, Sister Ruby, pwede ka pang sa adult fellowship. Nakaranta ako. Wala, Lord, wala ko sa schedule ko. Lord, ano gagawin ko? Wala ganyan. Wala akong maisip. Tingin-tingin ako. Tingin-tingin. Tapos, ako na naglalaro na isip mo. Eh, sabi mo naman sabihin, marami ka pang gagawin. Magsusubitan mo, ganyan. Of course, marami lang talaga akong gagawin. Pero sa isang banda ng isip ko, sinasabi sa akin, just obey. Just obey. Amen. Just obey. Sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Kasi,
May slide ako, pero wala akong notes. Ikaw magtuturo sa akin. Alam niyo po, if you will just obey, you will experience the power of God. Hallelujah. If you will just say yes, mas lalong ipakaramdam sa'yo ng Diyos na kumikilos siya sa'yo. Sumunod ka lang. Oo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos mo. Amen? Amen. That's why, just obey. And then, Lord, wow Lord, hindi ako to. It is you. And amazing si Lord pag sumunod ka. Kasi mas doon mo mararamdaman na mas kailangan mo talaga siya. Not your notes, not what everything na pina-expect mo na need mo. But all you need is to say yes and believe in Him. When He said, go. Amen po. Ayan yung pag nasa shadow ka ni Lord, nasa gitna ka ng problema mo, tapos may inuutos si Lord na bitawan mo yan anak. Pagpabigat lang yan sa'yo. And believe. Lord, di ko ito mabitawan. Ito na nga lang kasi Lord yung ganito. Lalo na minsan, kasi yung finances, tapos yun na lang yung pera mo. Tapos gusto pa ni Lord, sige, tulong mo sa Kanya. Tulong mo sa Kanya. Lord, ito na lang yung natitira sa akin eh. Paano pa yung ano namin? Alam mo, sumunod ka, magugulat ka. Ay, trust the Lord. Pinag-ibig, Hallelujah. siya magsusupply lahat ng needs mo, tama? Amen. Sabi sa pinag-aralan mo. Kahit pa yan, sabihin ni Lord sa'yo, ibigay mo sa kanila. Mas marami pa yung ibabalik din sa'yo. Totoo po yan. Certainly. Maniwala Amen. ka lang. Sumunod ka lang kahit nasa gitna ka ng problema. Kahit nasa gitna ka ng bagyo. Matuto ka sumunod. Okay? Kaya naman po natin sa payong, negotiate with God. Alam niyo yung mga tao na rin yung nakikipag-bargain sila sa Lord. Katulad din ni Abraham. Ni Abraham noon. Lord, paano kung 20 na lang? I-save niyo pa rin ba yung ano? So, daming Gomorrah, Lord, 10 na lang, 8 na lang. Diba? Alam mo maganda kay Lord? Nakikinig siya sa atin eh. Makulit lang talaga tayo. Kasi alam mo, Lord, may kakulitan tayo. Pero alam niyo ba, gusto rin naman ni Lord yung kakulitan natin. Yung nakikipag-bargain tayo. Naalala ko rin yung sinabi niya, sige nga Lord, kung kayo nga yan, bukas, di hamog, pero hindi mababasa yung ganito ko, ganyan ko. Si Gideon. Oo, si Gideon. Ayun, si Gideon. Pero din po minsan si Lord, gusto niya kasi talaga, not because we are not trusting Him, hindi ibig sabihin kasi yung tayo nagtitiwala. Alam niyo, matutulang tayo, ay pag-usap sa Kanya. Gusto kasi talaga ni Lord, ay pag-usap tayo sa Kanya. Whatever it is, maliit o malaki, ay nasa mga Ayan. Recap ko lang po ha. P is for patient. A is appreciate. Y is yield. O is for obedience. N is for negotiate. Ano lang po ha, paalala lang. Makipag-negotiate tayo kay God para sa good. Huwag po yung, huwag tayo makipag-negotiate kay taning. Dahil yung salvation natin, hindi siya negotiable. Ayan. Amen. Gusto ni Lord na siya yung kakausapin natin. Hindi sa ibang tao. Ito may mga financial needs tayo, may mga kailangan tayo. Huwag ka makapag-negotiate sa mga Bombay. Huwag ka makapag-negotiate sa Calamare. Diba? Hindi kay Lord ka makapag-negotiate kasi siya talaga magtutulong sa'yo. Kasi siya naman talaga magbibigay ng pangyarihan sa atin para kumita tayo, makakayahan para magkaroon tayo ng knowledge sa mga bagay na hindi natin alam. Diba? God is faithful to give. Diba? Sabi niya nga, ask at ibibigay niya sa'yo. Okay po ba? And G po is to allow niyo po si Lord na under His shadow, sa palong niya, mag-grow ka. Amen. Allow the Lord to work on you para mag-G ka, mag-grow ka. And Amen. paano ka mag-grow? When you learn to submit, when you learn to allow the Lord na i-mold ka in those process na habang may mga bagyo, habang may mga trials ka, nandipin niya lahat ng Diyos na mag-grow ka. Hayaan mo lang. Diba? Kasi sa mga panahon na yan, ang foundation mo, yung mga ugat mo, na kung saan ka nakakapit, tumitibay yan ang tumitibay habang nagdadaan ka sa mga pagsubok.
gusto na pong kasi ng asawa ko. Mamaya na ulit ako magbibigay po. Maraming salamat po. God bless all the praise of God. Ayan. Thank you, Ma'am Shruby. Ayan. Ay, sabi ko po sa inyo meron siyang meron siyang acronym. Ang ating acronym na kapatid. Mimiana, good evening. Paring daw po kay kay Sis Rhea sa pwede uli. Grabe yung ng Pilipinas ngayon talaga. Depende sa location. Talagang mahina ang wifi. Amen. Maraming salamat po. Ayun. Ayan. Kapalit ng paparazzi natin. Queen. Paparazzi queen. Princess. Si Sweetie. Thank you so much. Ayan. Ang galing naman. Bakit parang tagilid yung akin? Anyway, salamat po. Salamat, Ma'am Shi, sa iyong sa acronym. Akala ko transgression and iniquities ang gagawin niya. Buti na lang umbrella. We are under umbrellas protection. Umbrella sa Tagalog. Ayan, naka-join na ulit si Sreya. Salamat na lang po. Umbrella ang ginamit niya. Payong sa Tagalog. Ayun. So, kailangan natin ng patient. We need to appreciate the Lord. And we need to yield, depend sa Panginoon. Obedience. Negotiate. And grow. Amen po. Thank you so much, Ma'am Shi. Ayan. Sige po. Maraming salamat sa iyong karagdagan. Sino pa po ang nais magdagdag, magbahagi, mag-encourage sa ating mga kapatiran? Yung yung habang nakikinig kayo kanina, alalahanin niyo po kung paano kayo habang nakikinig kayo nilagay sa puso ninyo ng Panginoon. Sige po, don't hesitate to share. Okay. Asa na po yan? Sino po ang forceful? Sinong mauuna? Nag-heart lang si Ate Lily. Sige na po, Ate Lily. Ikaw na. Naririnig ka? Yes po. Ay, salamat. Ito yung mahinang pero mahina. Okay lang po, okay lang. Salamat po sa pagbahagi ng salita ngayon. At salamat sa mga acronym na binigay niyo. At yung pong pinahayag ngayon, ito yung tunay panghawakan, yung sa Jeremiah 32:27. There anything, walang ipatibig sa Panginoon. Ako ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. At yung tinatanong niya mo, walang bagay na mahirap sa Diyos. At tunay na, mga taong sumasampalataya sa sitiwala sa Kanya. Lagi ko din po yung sinasabi at pinahahawakan ko yan po. Nandito yan, nakapakpil yan sa aking dingding. Nakalagay ko yan dito. Kaya kapag lagi kong nababanggit yan kasi isa po yan sa pinaka-paborito kong verse. Nandito po yan sa dingding ko, matagal na. Isa po yung nagpalakas sa akin sa pananampalataya. Kasi marami din po sa mga bagyo sa buhay natin, maraming test sa buhay natin. Sabi nga din ni Sister Ruby kanina din. Sa mga sinabi din po yan, totoo po yun. Sa pagsubok tayo pinatatatag natin. Para makita natin na ang Diyos ang kikita, sana po siya ang makapangyarihan sa lahat. Yung pagtitiwala lang po talaga natin sa Diyos, na sa problema natin sa financial, kung paano sa kumilos, yung pagtitiwala natin, na dumaan din po ako dyan. Time na walang trabaho, asawa at anak ko, nag-aaral, ako lang pa nagtatrabaho. Nakita ko po yung pagkilos ng Diyos. Saan ko walang ipatibig sa Panginoon? Yung asawa ko ay nagkasakit, doon ko rin po nakita na kung paano niya inayos yung emotion ko, hindi ko yung, nandun pa rin yung hope ko, yung relationship
namin maayos pa rin. Nung time na sinabi ng asawa ko, marami kasi siyang nagawang palpak, bilang isang asawa. Sabi niya, hiwalayan mo na ako. Pabigat lang siya. Sabi ko, nung time, sa hirap at ginhawa, di po ba daw magkasama ang asawa? Hindi lang sa tarap. Sabi ko, hindi na sabi niya, hiwalayan ko na daw siya, pero hindi yun ang solusyon. Kundi magtulungan tayo. Kung hindi po sa tulong ng Panginoon, maaari po ako ay tumibang. Yung emotion ko po, mapunta sa depression, stress. Pero sa tulong ng banal, sa Panginoong Kristo, sabi nga niya, walang imposible sa Kanya. Lahat na nagtidura, tumasa sa Kanya. Nang magiging matagumpay po yung relationship, sa financial, at napagtagumpayan ko po yung lahat ng dahil sa pagkilos ng ating Panginoon. Amen. So, wala pong imposible sa Kanya. Ano po? Ayun sa Philippians 4:16 po ba yun? Na yung lahat, bibigay niya yung lahat ng pangangailangan natin. Ano po? I-check nga po. Kailangan lahat ibibigay niya sa mga taong nagtitiwala. Sa makakabuti sa atin. Dahil ang plano ng Diyos sa atin ay talagang makakabuti. God's plans for us is wonderful sa mga anak niya. Kaya magtiwala lang po tayo sa mga pagsubok natin. Magpakatatag lang po tayo. At panghawakan po natin yung mga salita niya. Kailangan po tumitinom sa puso natin. Hindi lang kabisado, kundi tumitinom at magmalikas ito sa buhay natin. Ano po? Nakabisado ko daw. Maraming may mga nakakakilala pa. O kabisado ang salita, pero kulang sa gawa. Kaya kailangan po may pagkilos. Ano po? Para yung pagtitiwala po, importante yun. Pagtitiwala. Dahil lahat po tayo daraan sa mga test sa buhay natin. Kaya doon nasusubok yung faith natin sa mga pagsubok. And then, sabi kanina, pag dumating ba yung pagsubok, mananatili pa rin ba tayo? Magtitiwala sa Diyos? Di po ba? Maaaring lumipag tayo. At kapag masaya lang ba tayo at may pagpapala, di ba? Minsan naman, binigay na, masaya na ang buhay. Kaya okay lang, sabi ni Brother Pat, okay naman ako ngayon. Kaya, may nagsabi nga sabi may ano ko lang po, ayoko maanig lang kay Arlie, kasi baka ako maging banal. May nagsabi, ayaw daw yung sumama sa akin dahil baka maging banal siya, baka mundo siya. Sabi ko, ay ganun ba? Sabi niya, may nagkwento lang po. Inaaya niya kasi, sama ka kay Arlie. Sabi niya, hindi, ayoko maging banal. Baka maging banal pala, hindi na tayo ko. Baka maging banal ako pagkasama ko si Arlie. Ay, ganun ba yun? Pero sana matutunan yun sa pagpapala niya. Sa banal ng spirit, ano po. Patuloy na kumikilos. At patuloy lang po tayo. Salamat po muli sa bawat isa at sa mga nagbigay po ng nagbahagi po ng salitang Sis Janet. Always, salamat po. At salamat po sa mga acronym. Sis Ruby, Kawana, always, Ma'am Ruby. Salamat po sa always pag-encourage nyo sa amin. Hindi tayo magsasawa. At sa bawat isa po kay Brother Pasramel Radio, salamat po. Kanina, sa message ni yung testimony, na-bless po ako, hindi lang sobrang na-bless po ako. Talagang, ang Diyos ay makapangyarihan, kikilos talaga. May hope pa rin talaga. Kapag may Panginoon tayo, ano man yung maging tugon na Panginoon, kung hindi man napagaling, pero kung alam natin na ang Diyos ay ating Panginoon Jesu Cristo, ano man yung tugon niya, hindi man nasagot yung natin, kahilingan, magpapatuloy pa rin tayo dahil alam ng Diyos ang makakabuti sa atin. Ano po? Yun lang po. At tinitingnan talaga yung puso natin, yung laman ng puso natin, kung paano tayo susunod. Hindi man ito ibigay, magpapatuloy pa rin tayo. Amen po. Amen. Salamat po. God bless po. Amen, amen. God bless din po. Maraming salamat. Ayan. Ano daw tayo, dumikit tayo dun sa alam nating mahahawa tayo. Ayan. Ayan po, naisip ko lang ngayon, no. Masunurin ako. Gusto ko maging masunurin kay God, eh. So, naisip ko lang lagyan ng Japanese. So, I don't know, maybe someone might be needing this. Ayan. So, let's be patient. Nintai suru. In Japanese, let's appreciate things. Hyoka suru. Yield. Depend on God. Ano po? Yodanemasu. And obedience, tagaimas. Negotiate, hindi po makikipag-bargain, ano po, but
hindi makikipagtawaran pa. Paano ba sabihin ito? Kakausapin mo si God. Sincere, deeply conversation with God. Yun, cautious, tapos yung grow, we need to grow in faith. Seicho. Ayan. Faith is shinko wo tsuzukete. Seicho suru. Amen. Ayan. Naisip ko lang po na lagyan ng Japanese. Gusto niyo po sa Portuguese? Baka po meron kayong kaibigan. Ay, mas madali sa sa Portuguese. Tawag na. Later. Ita-type ko na lang. Amen po. Sige po. Baka po si Chang Emily, gabihin na mag-share pa yan. Madilim na sa kanila. Mamaya sa morning divo natin, madilim pa rin. Naka-join na siya. Nakakatawa. Mamaya, po tayo bukas ng umaga pala, no? Maisingit ko lang po. Habang nag-a-unmute. Ayan, naka-unmute na. Sige po, Chang Emily. Habang nagbubukas pa siya ng camera. Amen po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kaya bless na naman po tayo sa lahat, sa ating pong mga salita ng Panginoon. Amen po, no? Grabe po ang po natin ngayon. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Dahil pabukso-bukso man po ang ulan dito sa amin, hindi ito hadlang upang hindi po tayo makapaggawain. Kaya praise God po sa ating pong lahat. At napakaganda po talaga dito sa Jeremiah, sa unang pagtuturo po ni Sister Tenet po sa atin. Ang sabi po nga po dito sa 17, ang sabi po rito, sabi po ni Jeremiah, nang nanalangin, Panginoon, Yahweh, nilikha mong langit at lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Napakaganda po talaga. Tapos ang sabi po sa 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Lahat hindi mahirap po sa ating Panginoon po. Siya pong naggumawa at nagsalita. Napakabuti po talaga ng Diyos. Dahil walang imposible talaga. Lahat magagawa niya. Ang lahat ng bagay. Naglalang ng langit at lupa. Walang mahirap sa Kanya. Inisa-isa niya po yun hanggang sa mabuo niya po yung lahat ng Kanyang nilikha. Kaya walang imposible, walang mahirap po talaga. Tayo rin po sa buhay po natin ngayon. Walang mahirap pag tayo po ay sumusunod lamang po tayo sa Panginoon. Gaya po nung naibigay po mga salita po ng Panginoon, yung pong payong, hindi po tayo makalabas ngayon dito. Kami po kung walang payong ngayon, Kailangan po ang payong talaga ngayon. Sa amin po ngayon dito sa Pinas, kailangan may dala kang payong lagi. Kaya sombrero? Pag lumabas po tayo ng ating bahay ngayon, dahil maulan nga po, kailangan maghintay ka lagi. Huwag kang magmatali, maghintay ka. Sabi nga po, mag-patient, maghintay ka lang. Nga po, at magpasalamat lagi sa Diyos at surrender mo sa Panginoon at sumunod ka lang at makipag-usap ka lang sa Panginoon, di po ba? Napakaganda po ng mga naibigay po ng ating kapatid Sister Ruby po na mga salita po. Lahat ng bagay merong ibig sabihin ng pagsalita ng Panginoon. Walang imposible. Nagagawa natin ng salita. Amen po, Kaya sa bawat isa po tayo na binapagyuman po tayo, pero may panangga po tayo, yun nga pong payong. Muman po siya ng yelo. May panangga pa rin po ng tayo payong. Kaya Amen. Sa buhay po natin, kailangan po natin ng payong ngayon, mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon talaga. Walang imposible talaga. Walang mahirap po talaga sa Panginoon dahil lahat nagagawa niya na lahat ng bagay. Kaya praise God po, nahuli man po ako pero nahabol din po. Oo, nakasagot ka nga po kaagad eh. Nahabol din po. Galing po kasi kami sa bayan. Po? Nakasagot ka nga po kaagad eh. Nakahabol kahit. Opo. Praise God po. Salamat
gusto mo po talagang sumunod, may paraan talaga. Galing po kami kasi sa bayan dahil anniversary nga po ng namin samahan ng mga kababaihan. Ang presidente po kasi si Pastora, kaya kailangan namin pumunta, sumunod sa aming Pastora. Kaya praise God po dahil kailangan po din yan ng kasama ron dahil sa nga po ang presidente at dito na nga po praise God po, masang matagumpay naman po nagawain kahit umuulan po talaga. Walang dahilan para hindi pumunta dahil may payong. Ano po? Kaya tunay nga po, napakabuti ng Panginoon, may para-paraan talaga ang ngayon. Kahit na bumabagyo, umuulan man po tayo, tuloy pa rin po tayo sapagkat tayo sumusunod sa Kanya ang niya, gawain. Amen po, Kaya bless God po. Magandang gabi po. Yun lamang po. Salamat po mga kapatid. Amen, amen, hallelujah, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Ayan, nag-post po ako sa grupo natin. Isang halimbawa lang po ito, kasi fresh kaninang umaga ito yung topic natin. Kaya shinare ko din po sa grupo natin. Amen. Ito na si Mimi Rose. Ayan. Ayan po, maraming salamat po mga kapatid. At alam kong lumalalim na ang gabi. Mag-uumaga na at magtatanghali na kila Sweetie. Ayan, maraming salamat po sa kabutihan ng Lord. Tapat po talaga siya. Kaya wag po tayong bibitaw and never lose hope. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ayan po, maraming salamat po sa mga sa manunood later on. Ang Dulos for Christ po ay every Thursday, 8:30 hanggang matapos. 8:30 ng gabi hanggang matapos and 7:30 ng gabi po sa Pilipinas. 7:30 ng umaga sa Amerika. Ayan po, sa kabilang panig ng mundo. Umaga sa kanila. Maraming salamat po sa pag-join. May the Lord really bless and talk to your heart. Nawa po hindi lang ito isang not just a mere word, kung hindi maranasan natin ang kapangyarihan nito sa ating buhay. Kita-kita po tayo muli bukas ng umaga. Meron po kaming every Monday to Saturday, may morning devo po kami. 6 o'clock naman ng umaga dito, 6 o'clock 5 o'clock ng hapon sa other side of the world, and alas 5 sa Pilipinas ng umaga. At sa Monday hanggang Saturday po, may gawain din po gabi-gabi. Ayan, so if you are available sa mga araw na yan, mag-PM lang po kayo, mag-DM kayo, at amin po kayong i-add. Minsan, hindi po obligation kung anong araw po kayo pwede. Kaya nga, salamat at meron tayong mga gawain umaga at gabi. So, meron tayong madadaluhan. Ayan po, depende po sa availability ninyo. Hindi po ito isang obligasyon. Amen. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo muli bukas. To God be all the glory po. God bless everyone.